Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Reading and Literacy, Week 7, Day 3. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang Patawad Tatay, Patawad Nanay. Bago yan, basahin natin ang mga salita. Boboy, Bamba, Bata, Nanay, Tatay, Manong, Utos, Sabado, Umuwi, Pangako, Pinapagawa, Maglaro, Masunurin, Tumutulong, Nagmamadali, Nag-aalala, Nakalimutan, Sisikapin. Basahin natin ang mga karaniwang salita. Ang, si, at, ko, ni, nang. Ulitin nyo nga. Magaling mga bata. Ngayon, basahin natin ang parirala. Si Boboy, ni Bamba, sa Sabado, ng tatay, ng nanay, ang utos, sa paglalaro, sa susunod, sabi ni Manong. Ngayon, basahin natin ang mga pangungusap. Ang bawat pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. Kung maaari, basahin ninyo ito ng maayos. Pansinin ang mga bantas. Bago basahin ang malakas, hahatiin ko ang pangungusap ayon sa pantig upang ipakita kung saan kailangang huminto o magpahinga. Pagkatapos nito, ipapakita ko kung paano basahin ang teksto. Ako si Boboy na mahilig maglaro. Kayo naman. Kung inyong mga papansin mga bata, ang nasa unahan nito ay malaking letra kasi ito ay isang pangungusap. Ito ay pangungusap na nagsasalaysay kaya ito ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Gusto kong maglaro ng bola kasama si Bamba. Kayo naman? Okay, kagaya nung nauna, ito din ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa tuldok. Mabait na bata si Bamba, masunurin sa kanyang tatay at nanay. Kayo naman? Ngayon, nagsisimula ulit ito sa malaking letra at nagtatapos sa tuldok. Nag-aaral siya, tumutulong at naglalaro din. Kayo naman?
Mahusay mga bata? Isang araw ng Sabado, naglaro kami ni Bamba. Kayo naman? Tinawag siya ng tatay niya. Ulitin nyo nga. Lahat ito ay nagsisimula sa malaking letra dahil ito ay pangungusap. So ito ay lahat pangungusap na nagsasalaysay kaya nagtatapos sa tuldok. Boboy, kailangan ko nang umuwi, nagmamadaling sabi ni Bamba. Kayo naman? Magaling mga bata? Naalala ko kasi na may pinapagawa sa akin si tatay. Mahusay. Nag-aalala si Bamba kaya sinamahan ko siya pauwi. Patawad po tatay, nakalimutan ko ang utos mo sa akin kanina. Patawad rin po, Manong Boy, naaliw kasi kami sa paglalaro, dagdag ko pang sabi. Kayo naman? Magaling mga bata? Basta sa susunod, sikaping masunod ang utos ni tatay. Kayo naman? Opo, tatay, sisikapin namin, pangako ni Bamba. Umuwi ako sa bahay namin at hinanap ko si nanay. Patawad po nanay, sabi ko sa kanya. Ulitin nyo nga. Mabait kasi si Bamba, masunurin sa kanyang tatay at nanay. Gagayahin ko po siya, sabi ko pa kay nanay. Wala tayong face-to-face, hindi tayo magkakaroon ng groupings. Pero kung gagawin natin ito, babasahin nyo lang ang mga pangungusap na malakas na tungkol dun sa kwento. Ito ay para mas maging magaling kayo sa inyong pagbabasa. Ngayon, balikan nyo lang yung mga pangungusap na binasa natin at basahin nyo ito ng mag-isa. Pagkatapos, tukuyin natin ang mga salitang naglalarawan sa pangungusap. Masunurin sina Boboy at Bamba sa kanilang magulang. Alin dito ang salitang naglalarawan? Ayan ang masunurin. Masunurin, ibig sabihin nilalarawan ang kanyang ugali. Maaga silang naglaro. Alin dito ang naglalarawan? Maaga. Maglaro tayo ng patintero, Boboy. Magandang ideya yan, Bamba. So, alin dito ang naglalarawan? Maganda. Number 4. Naisip ni Ate Lori na magtanim ng bulaklak sa hardin. Ito ay isang mabuting mungkahi. Yan, mabuti. Ito ang salitang naglalarawan. Nagbigay si Derek ng masayang ideya kay Kiko. Sabi niya, makipaglaro raw sila sa ibang mga bata. Alin dito ang salitang naglalarawan? Masaya. So ngayon, natutunan niyo ngayong araw ang pagbabasa at pagtukoy muli sa mga salitang naglalarawan. Kapag nagbabasa, ito dapat ang tandaan. Dapat tayo ay nagsisimula sa kaliwa, papunta sa kanan, at itaas, papunta sa ibaba. So ngayon, ulit-ulitin nyo lang muling basahin. Pwede nyong i-silent yung video para kayo lang yung magbabasa.
No, para ma-practice kayo, lalo na kapag walang pasok. Hanggang sa muli mga bata, paalam!